naman sana mangyari kung marami nga po na miyembro ang sinagot mo na, namatay. Magkakaroon tayo ng deficit, kulang. Mayroon ba kayong contingency na fund para paano natin maabunuhan? Halimbawa, yung kukulangin doon sa fiscal year na yun. Ngayon, kung magkulang, sa experience ko, dahil medyo matagal-tagal na ako, noong araw, sa mga nakaraang federasyon, ang isang samahan, hindi, ito nabuhulong kay Abindanyo, Sir Abindanyo, yung neutral benefits. Ang nangyari kong araw, para mayroong koneksyon ng isang samahan doon sa federasyon, nagbubutaw lang kami sa federasyon. Para yun, doon sa expenses, miscellaneous expenses, doon sa mga officers na nag-allowance pag mayroong ginagawa, mayroong nilalakad, nag-atin ng kung anong pagpupulong. Hindi pa pwedeng ibalik natin ng ganon para yung aming ambag para sa mutual benefit, internal na lang ang mangyayari. Para ibig sabihin, sa amin na lang muna yung mutual benefit at hindi na kami papasok sa pero magpamiyembro kami sa inyo na magbubutaw lang para sa miscellaneous expenses doon sa federasyon. Okay, maraming salamat po sa katanungan. Yung unang tanong po, yung pagboto po ba ay tig-iisa ang bawat federasyon? Actually po, ang isang federasyon ay nagre-represent po yan. Kaya kung magkakaroon kaming usapin para pag-usapan at pagbotohan, tig-iisang boto. At gusto ko rin po ipaliwanag sa inyo na talaga ang ACTODAP, ito lang naman, di ba, ang unang federasyon. Tama po? Okay. So dumating po yung pagkakataon, nagkaroon po ng isang federasyon, yung nga po yung sa yung Actify. At ang nakaupo, at ang umuupo sa PTRB board, ACTODAP at Actify. Yung sinasabi ninyo, tatlo, may isa. Pero hindi pa po yan nakaupo hanggang sa ngayon. Ilang meeting na kami ng PTRB board, hindi pa nakakaupo dahil hindi pa po yan accredited yung pangatlo. Hindi pa po accredited ng city government, lalo na po ng PTRB. Kaya sa pagboto po, dalawa pa lang po kami. Yun po ang kasagutan ko sa unang tanong. At doon naman po sa sinasabi ninyo na kung halimbawa magkaroon ng deficit ang federasyon o ang ACTODAP, end of the year, so sabihin natin na ubos ang pondo, paano kung meron nga naman na hindi naman, wag naman sana, di ba, na pumanaw. So kailangan talaga makatanggap siya dahil yan po ay obligasyon ng federasyon na siya ay makatanggap. Pero 2010 po nang ako ay maging chairman of the board, 4 na taon ng ACTODAP. 4 years din ako naging secretary ng ACTODAP, so 8 years. 2018 naging presidente ako, hanggang ngayon 6 na taon. So meron na pong 14 years ako nasa ACTODAP. Sa history po ng ACTODAP, wala po na sinasabi na nagkaroon ng deficit, hindi na ibigay. Hindi po, wala pong, para sa akin wala po talagang katotohanan. Naibibigay po lahat yan, Kung meron mga federasyon na nagsasabi na hindi na mabigyan dahil wala ng pondo, hindi ko po alam kung paano niya inalagaan, inayos, kung paano gamitin ang pondo. Sa akin po, sa panahon ko, napakahigpit po dyan. Ang pera kailangan na sa bangko. Kanina, kwento ko nga, may dumating, hindi ko naman kagad mabigyan, malaking halaga. So gumagawa akong paraan para hindi na bumalik yung tao, unang-una napakalayo. Yun po, wala po ganung sitwasyon. Pero may sinabi po kayo, Kabino, na kung po pwede ba sa inyo yung benefits, di ba? Pwede naman po, nga sa pagkakaisa nyo naman po yan, kung yung po magiging desisyon ninyo, base rito sa inyong pagpupulong. Wala naman po problema yan. Kasi po, ang mangyayari lang dyan, yung 250, sa ACTODAP, kasi yung isang federation 300 sila. Yung 250 po, yung 150 dyan, ayun yung pumapasok sa ating benefit. At yung 100, ayun yung sa operational ng federasyon. Katulad po na nabanggit nyo kanina, maaaring mag-allowance talaga ang opisyales. Katulad din naman ng SLTD at sa iba pang TODA, ang opisyales ay meron din po tinatawag na honorarium. Lalo po kung may mga opisyal na lakad at mga gawain. Pwede po yun, nasa inyo pong desisyon yan. Pero ako po, naandito sa inyong harapan, mismo na nagsasabi, kung ano man po yung sinasabi magiging deficit, hindi po mangyayari. Hindi pa po nangyayari. 14 years, hindi pa po nangyayari yan. Kung mga kwento narinig nyo, hindi nabibigyan, pamamaraan na lang po yan kung paano gamitin o ayusin ang paggamit ng pondo. Yun po. Talong. Ito, siya yung yung nagpabalik-balik. Yan po yung tatanong, sino? Wait, ikaw. O yung magtatanong. Magandang hapon po, Pres. May tanong po kami. Halimbawa po na na sumama kami sa federasyon nyo, ano pong assurance nyo na matutulungan nyo po kami? Katulad po sa mga pilahan namin. Na halimbawa, katulad sa Robinson, di ba po bawat toda kailangan meron sa Robinson? Halimbawa lang po, na sumapi kami sa inyo, matutulungan nyo po ba kami na magkaroon ng pilahan sa Robinson? Kasi po, yung mga pilahan na galing Robinson,
pilahan namin, mismo sa pick-up point pa namin, bumipick up din sila. Ayun, nakakarate. Yun lang po ang akin, kung halimbawa sasama kami sa federasyon, halimbawa magkasundo, ma-assure niyo po ba bilang sa aming mga miyembro na magkakaroon kami ng pilahan sa Robinson para yung mga ano po namin, mga inaalaga namin pasahero, maano namin ng serbisyo. Hindi na po yung iba na kinukuha pa nila. Hindi naman nila ruta. Yun lang po. Okay, ganito. Kung patungkol po sa mga terminals, siguro kung mga i-apply muna natin yung Robinson, ano? Kung patungkol po dun sa terminal na talagang nasa area naman ninyo at ito ay privately owned o pag-aari ng isang pribado, matutulungan ko po kayo pagdating po sa PTRB. Pero yung dito po sa sinasabi ng Robinson, pwede naman kayo mag-apply dyan kahit sino. Ako rin po, gusto ko rin po dyan eh. Ang nangyari nga lang po dyan sa Robinson, sa panahon po yan na nasirang kaolan na Bendanyo, kung sino po yung na-endorso doon at nagkaroon na ng ruta at mayroon pang darating pang isang toda na halos parehas din naman yung kanilang magiging ruta, hindi po tinatanggap ng management po ng Robinson. At yun po ay hindi ko po kayang panghawakan kung ano po magiging desisyon ng management ng Robinson dahil syempre isang malaking kumpanya yan. Ang gusto nila hindi magiging magulo, kaya tumatanggap sila kung ano na yung nakaruta, hindi na nila dinadagdagan pa ng isa pang toda na magruruta rin. Kasi pwede umpisahan po yan ng away. Yung po ang pagkakaintindi dyan, matagal na po. Isa rin po ako na nag-apply dyan. Kaya nga lang, meron na talaga doon sa ruta namin na naghahatid yung toda na nandoon, na nakapila na. Wala po akong assurance talaga doon na para sabihin sa inyo na magagawa ko po yun. Yun lang po ang sitwasyon dyan. Marami pong may gusto, hindi lang po tayo. Doon sa Robinson, may apply na tayo dyan. Nagbago lang ang management. Talagang tayo may apply talaga tayo dyan. Nabago lang ang management, panibago. Ngayon, nagpasa uli ako para doon sa ruta natin. Pero hindi naman sila tumatanggap pa. Tayo automatic na tatanggapin nila pag nagka-usap na raw ang mga board nila. Tama yung sabi ni Presala, malaking kumpanya yan. Kaya hindi sila, wala namang ibang rumuruta sa ruta natin. Kaya pinipilit kong makuha yan. Yun po. Meron din naman tayo sa Bagong Palengke. Marami na naman nagpupuntang pasahero natin doon. Tumatawid doon. Galing sa Robinson, tatawid ng Bagong Palengke. Ayun po. Anong siya press na apruda? Kailan pa yung natin na price increase ng ating samahan? Sa akin napakababa ng pamasahe natin. Okay. Bari-bari lang. Okay, sagutin ko na po. Yung tungkol po doon sa fare hike o pamasahe, pagtaas ng ating pamasahe. Natatandaan ko po, sekretary pa ako noon ng ACTODAP. Panahon pa po ng ating Mayor Nilo. Gumawa na po ako noon ng letter para sa fare hike. 2012 yun. Nagkaroon po yan ng public hearing. After public hearing, hanggang doon na lang kasi 2013 magkakaroon ng eleksyon. Parang naging dahilan yata noon kapag pinagbigyan tayong TODA, okay sa atin. Ang problema sa mananakay, maapektuhan noon ang eleksyon. Kaya hindi po natuloy yan. Dumating na po yung time na mataas ang gasolina, ang pamasahe natin 8, tama? So anong nangyari noon? Mismong mananakay na po ang nag-adjust. 10 piso na po ang ibinayad nila dahil alam nila at naintindihan nila yung pangangailangan natin na mataas ang gas pero 8 lang pamasahe, kaya naging 10. So tumakbo yung panahon. Nakasanayan ng 10 piso. Ang problema sa atin, may nahuhuli. Bakit? Base sa prangkisa 8, pero ang siningil at ang binayad 10. May nahuhuling ganun. Kaya dumating na rin naman yung panahon nga ng si Mayor Juna, nakapag-request na tayo. Ako po, gumawa ko ng 3 letter na po ang naisumiti ko sa PTRB sa magkakaibang hepe ng PTRB. Panahon ngayon ni Sir Emerson de la Peña, birthday po niya ngayon yung hepe natin ng PTRB. Sa panahon ngayon, nakapagsumiti rin ako. Isinalang na rin po ito sa board. Nagkaroon na rin po kami ng 2 meeting na ang sinasabi kahit mismo si Atty. Rosantina ay pinag-aaralan ng city planning natin. Pinag-aaralan kung pwede ba o tama na tayo ay dagdagan. Ang hiling ko po na pamasahe, 15 pesos. Dahil sa tingin ko, sa 12 pesos pwede na eh. First kilometer natin yan. Succeeding kilometer, 2 pesos. Ayun po ay nakalagay sa aking request letter. Nakalagay po yan. Na kung dumating yung pagkakataon magkaroon ng public hearing at sabihin na yung 15 pesos masyadong mataas, pwede bababa tayo sa 12. Para sa akin, pasok pa rin tayo doon. Kaya yan po yung tungkol po sa fare hike. Hindi po nagkukulang ang ACTODAP bilang presidente po. Nandiyan po yan, nakalatag po talaga yan sa kahit nung nakaraang meeting namin ng Martes sa Fatima. Nabanggit naman din po ni Hepe Emerson na yung ating fare hike ay nakasalang na rin naman. Okay po yun, tumatakbo naman po. Kaya nga lang po tayo, kung gugustuhin na natin talagang patakbuhin natin na mabilis di ba? Kaya lang siyempre, ang city government pa rin. Kaya ang sinasaalang-alang nila, hindi lang po tayong magta-tricycle, kundi din po yung ating mga mananakay dito sa Antipolo. Okay po.
Magandang hapon po. Ako tatanong sa inyo, sir. Medyo nakukulangan ako doon sa paliwanag nyo sa anong pinipisyo naming mga tricycle driver sa ActoDAP. Parang mababaw eh. Kasi gusto ko kung halimbawa may na-aksidente sa malayong lugar, kayo po ba'y makakarating doon? May nahuli na halimbawa na isang driver, walang mahingan ng tulong, mahihingan po ba kayo ng tulong? Tsaka po halimbawa katulad yung PTRB, mga pinagbabawal po, dapat po may paliwanag sa amin. Kung maaari nga sana dito, meron po ang pinakamataas dito eh. Hindi pwedeng tayo sunod lang ng sunod. Kailangan paliwanag nila. Di ba? Paliwanag nila, bakit ba? Ba't tayo lang pagbabawal? Paliwanag nyo kasi na meron sa ilaw o mataas o puti. Yun dapat single, mga 4-wheel drive, dapat pagbawal din. Di po ba? Tsaka ang isa pa po, bakit kami na magta-tricycle, tungkol naman po doon sa electric, bakit po sila ay nakakataas doon sa may Victory, eh ang tricycle ay bawal. One way. May magagawa po ba kayong parang gano'n? Tsaka ang layo na iniikutan ng mga tricycle driver. Ano po yung dapat yung may tulong? Tsaka isa po ha, medyo sasagatin ko lang. Ano po bang maitutulong ng ActoDAP tsaka tulad nung radar na kami halos sa pusali? Eh sabi nga ho, eh bawal na hindi magkatid. Kawawa naman ho yung iba ba? Eh nag-aamoy baho na kami doon eh. Pinakalawang. Yun lang po, kung kayo po ay may magagawang tulong doon na para ho yung kahit paano ay mahigop. Yun lang po. Okay, salamat po. Okay. Yung tungkol po dyan sa e-trike, yung sa e-trike na yan, nung una kasi na-question namin yan. Ang unang naging sagot dyan eh, matagal na po yan eh. Kung 2013 pa yata yun, 2011 mga ganun, 2012. Matagal na yung e-trike. Naka-question nga rin namin yan, ang nagiging sagot. Dahil nga ang e-trike ay tahimik. Po simbahan, hindi nga po pwede na, kaya nga ginawa ng bawal na nga dyan ang tricycle, wala pa ang e-trike. Yan ang naging sagot dyan yung tahimik ang e-trike at tricycle ay maingay. Dahil simbahan, yan po ang naging sagot noon. Pero yung pag-exist niyan, ibig sabihin kung bakit lalong dumadami, di ba? Lalong dumadami, tama. Yan po eh, may ano po yan eh, may ordinansa na pwede po talaga ang e-trike. Base po sa ordinansa yan. May ordinansa po talaga. Panahon pa ng Mayor Leble, meron na po talagang e-trike at may ordinansa. At yung doon naman po sa radar, familiar po ako sa lugar, pagkatid ako dyan. Pagka tag-araw po, lubak-lubak, tama. Pagka naman eh, maulan, maraming tubig. Siguro yan, kung ako naman eh, federasyon, buong Antipolo naman po ang ating pinaglilingkuran. Siguro po kung makakahingi kayo ng tulong doon sa mga dapat nating lapitan, unang-una siguro, ang barangay, pwede nyo lapitan dyan para mailapit sa city, kung kailangan ba masemento. Isa rin po yan sa nagiging problema sa barangay San Jose, yung ganyan lugar. Na kapag ka po ang kalsada ay privado, hindi po talaga kayang galawin unless na madodonate. Kung hindi madonate yung lugar o yung kalsada, hindi po talaga may pagagawa. Kaya yung mga bagay pong ganyan, siguro kung makakahingi po kayo ng tulong sa kinaukulan, pwede naman po sumuporta po ang federasyon o ang ActoDAP. Kasi po, sa mga ganyan sitwasyon, tungkol po sa kalsada, hindi na po sa ako po ng federasyon. Pero kung kakilala, siguro, yung koneksyon ng presidente, ako po, doon sa lalapitan, at may papakiusap ko na matulungan, o mas maganda nga, kung mapabilis pa, eh gagawin ko po yun, bakit po ang hindi? Ano po? Sir, bakit din sa sinasabi ng aming kasama, wala pa po yung sinasabi yung sagot sa tanong niya. Yung kung sakali po na aksidente, ano po ba matutulog niyo po sa amin? Kasi hindi niya po nasasagot eh. Okay, sorry, medyo sa dami kasi ng tanong, nawaglit lang sa akin. Ayun tungkol naman po sa aksidente, siyempre initial yan, initial talaga, dapat talaga na sa Masina, di ba pinag-usapan yan? Hindi pa namin pinag-usapan yan. Ganito, ipagbabawal ang tricycle na sa Masina dahil na mayroong ginagawang kalsada at naging usapin talaga kung ano yung Marcos Highway, ganun ka-traffic. Kaya naisip ng PTRB na ipagbawal ang tricycle sa Masina. Nagkaroon po kami ng meeting at doon po sa meeting, hindi pa rin po naging final na sinasabi na itatakda na yung araw at oras na bawal na dyan ang tricycle. Dahil pinag-usapan din namin na kailangan ng galing dito sa taas, papunta ng Masinag, saan ba magkakaroon ng yung drop-off point doon kung saan ibababa. Pinag-usapan pa namin yan na hahanapan pa ng pwesto. So natapos ang meeting, naniniwala ko na i-announce din sa amin o sasabihin sa federasyon para maikalat namin sa mga TODA. Eh nangyari, nung gabi, pumasok agad sa cellphone ko, puro tanong. Pres, legit ba ito? Eh itong si Entak pa nag-post na agad na sasarado na bawal na ang... Kaya sabi ko, hindi pa final yan. Wala pa. O kita mo, di tumama ako. Bakit? Hindi nga nangyari eh. Walang nangyari na pinagbawal tayo sa Masinag. Wala, hindi nga natuloy. Hindi natuloy. Kaya sa akin nga,
ang pangyayari doon sa meeting namin, etong si Entakpay, parang anong nangyari, nauna ang kalesa kaysa kabayo. Oh, kita mo, hindi nangyari. Nagpasalamat rin ako dahil hindi rin tayo apektado. Kaya wala pong Press pin. Mayroong gumulong sa akin dito sa likod. Hello. Ayaw magsalita. Sinasabi sa akin, lahat ng daw, baka pwede ibawas doon sa mga pinipirma nilang ayuda. Pasensya na po kayo, hindi na po kailangan yun. Baka magtaka po kayo, mabayaran natin 350 aka 150 sa PTRB, kasama na yung 150. Yun naman yun, talagang tama yung suggestion ko na may babayaran tayo 50. Kaya yung mga hindi maaanuan, na wala sticker, automatic yung kulong talagang 50 ticket nila pag 150 po ang babayaran yun. Yun po. 350 saka 150. Wala na nga daw. Wala na, nakubra na. O, diba po? Ganun pa rin naman dati, 500, diba? 250, 500 pa rin po. O, yun po. At least, may sticker tayo ng PTRB, may sticker tayo ng Actogap na legal na tayo. Na magiging Actogap na masaan niya. Yun po. Kaya maraming salamat po sa pang-ayon nyo. Okay, meron pa po ba tanong? Wala. Press requirements. Yung annual registration po natin sa PTRB, kung gano'n na po kayo katagal na TODA, hindi pa rin po nababago, yun pa rin po yun. Opo, at ang yung form, alam ko may hawak na kayong kopya? O naparami nyo na yun? Okay, paano po, nakalagay naman doon po yung requirements, nandun din po. Basta isa lang po ang napag-usapan, isa po sa pinakamaigpit, hindi po naka-LTO o hindi po naka-4HILE. Sorry. Tama lang, no? Sorry. Tama lang yun. Yun po. Press, mayroon lang akong gustong linawin, Okay na. Hindi. Sasagutin ko yung ni Pres Alan, yung sinabi niya sinabi naman din ni Sir De La Peña, halimbawa, nilalakad mo papel sa LTO, ibabalik na LTO yung original, ikukuha lang ng clearance sa kanila para may annual. Ibig sabihin nun, yung papel mo, may clearance na okay na dahil kasi binabalik ng LTO yung papel mo pag ikay kumukuha ng confirmation. Minsan, 1 buwan, 2 buwan bago dumating ang confirmation ngayon sa tagal. Ang tanong ko, Press, kanina to na hindi pa nasagot kasi yun sa pinagbabawal. Ang gusto ng mga kasama natin ay nagtatanong anong dahilan. Katulad ng windshield, ayaw ng plastic. Gusto yung basagin. Ibig sabihin nila, gusto nilang mabasag yung ulo ng pasahero. Kasi plastic na hindi mababasag. Ayun. Ganito yan po ang windshield natin nung nabubuhay pa po si Kaolan. Napag-usapan na po yan namin sa board. Na ang sinasabi nga noon, ang dami nagpabutas, inalagay ng salamin. Dahil ang mga kwento, hinuhuli raw, tinitikitan dahil daw doon. Nung nagkaroon ka ng meeting, natanong doon si Colonel Ornido. Ang sagot ni Colonel, wala kaming nahuli kahit isang ganyan. Kaya dami na nagpabutas. Hindi naman pwede sabihin na, balik nyo. Diba? Hindi pwede ganun. At isa lang rin natatanda ko, sinabi nga ni Kaola noon, wala po tayo standard structure ng tricycle dito sa Antipolo. Ayun ang natatanda ko sinabi. Pero ngayon, narinig ko, sabi ninyo, pag naka-fiber ba yun o plastic sa harap, bawal. Pero kahapon, nandun ako, meron naman nakakabitan ng sticker. Hindi pa nabawal. Kasi po, ito nga po, hindi ko po sinasabi na... Wala. Hello. Hindi ko sinasabi na pwede, hindi ko sinasabing hindi. Kaya nga lang, wala pa rin napag-uusapan patungkol dyan. Kaya nga dati nga, kinuwento ko sa inyo na kanina, kung naintindihan yung sinabi ko hinuhuli, tinitikitan yung walang butas. Saan ang ginawa? Mga nagpabutas. Saan ang galing? Sa mga PLCs. Nung nag-meeting kami, sabi ni Colonel, wala kaming inuhuli kahit isa, walang natikita na ganyan. Nang isagot naman ni Kaolan, walang structure, standard structure, ang tricycle, yung build niya, wala. Yung sa ilaw naman, sir, ayaw daw ng Christmas light na parang Christmas May ano po ng kahit po ang LTO bawal. ano talaga yan. Tsaka ito, narinig ko po doon, totoo ito. Yung ilaw natin sa loob ng sidecar, kailangan yung clear. Huwag po yung blue, green, red, clear po dapat. Kung gusto mo maglagay ng dalawang kulay, basta may clear. Basta puti. Oo. Kasi kung minsan gusto mong gamitin yung may kulay, pwede yun siguro sa gabi, maluwag naman sa gabi. Pero pag nahuli ka, swerte mo. Basta ang malinaw po yun, clear sa loob po ng sidecar. Malinaw, sir, ibig sabihin ninyo, hanggat wala tayong regulasyon doon sa regulasyon kung anong itsura ng motor, kung ano siyang gawa, wala kaming dapat ipangamba. Pwede nyo kaming ipaglaban kung huhuligin mo. Iko-contest natin siyempre. Yun. Tayo naman kasi dapat nagbabase tayo lagi sa ordinance. Tama. Kasi kung walang batas, magulo tayo lahat. Tama. Kung anong gusto mo, yun. Kung anong gusto ko, yun ang akin. Kung pwede bilang kayo ay Pangulo ng Actogap,
baka para walang gulo dito sa Antipolo tungkol din sa mga bagay na yan, baka kayo na magsimula para magkaroon tayo ng standard. Para wala na tayong tatalunan. Naisip ko na rin po yan. Kaya lang, para sa akin, hayaan na. Kasi bakit? Ang daming tricycle, ganyan na po ano, ipababago mo, baka bubugin ako eh. Kasi ito po, yung ilalim ng sidecar, di ba sa ilalim ng upuan, mga butas, bawal po yan. Kahit po isipin natin ng 10 beses, tama lang naman talaga, nasarado, paano yung namamalengke pagdating sa... Wala na yung pinamili. Di ba? Ang gana ng pinamili niya, pala nasa kalsada na. Dapat talaga nakasarado yun. Tama sir. Sa yung aming 3 wheels, ang aming mga Badya. mga sticker, Sticker. ilagay namin sa harap. Bawal daw. Alin pa yun? Yung square, yung... Swear, yun, tama. Kailangan daw nasa gitna. Nung isang araw, gitna sa kanan. ito po, nung isang araw, may nagsabi rin sa akin na bawal. Sabi ko, bakit? Bakit? Kausap ko lang naman. Magta-tricycle kapwa. Sabi ko, bakit? Eh, bawal na rin sa Inares. Hindi raw po pwede kasi daw, halos nasa gilid. Sabi ko, bakit kung kailan nang gawa? Tsaka ipagbabawal. Eh, may presyo. Ganun ang halaga. O, di pumunta ako. Pagpunta ko doon, wala naman ako nakikita sinasabing bawal. Kaya nga lagi pag nakikinig tayo dun sa mga sabi-sabi eh. Lalo tayo na galit. Ano na muna natin? Basta, ito po, yung sa TBS, Badya, yung Tri-Motors tawagin na yan. Sa harapan, kailangan may pangalan ng samahan sa likod. Oh, yun nga po sir, yung sa amin kasi. Tapos yung sticker na ganun, doon pa rin. Eh gawa na yan, ngayon pa sila ano yun. Oo, basta meron naman sa harap, okay na yun. Tapos ito napaka-importante po. Nakalagay sa inyong sa inyong annual registration form, yung railings ng TPS yung dito. Ayun, hindi po pwede talaga wala niyan. At isa rin po sa nabanggit ng nakaraang meeting ni Sir Emerson, yung pasahero. Hanggat maaari ang pasahero, lalaki ang katabi nyo. Ang babae sa likod. Dahil hindi po maiwasan, hindi natin sinasadya, pero talagang tinatamaan. Totoo po yun. Sir, Yan, totoo. depende sa laki sir. Depende sa laki sir. Ayun. Hanggat walang ordinansa na gano'n, wala yun. Yung anak ko, tsaka misis ko sa kaliwat kanan, dahil may sakit pa kami tatlo. Totoo talaga, gusto ko mang Umiwas. hindi masagi. Pero may pagkakataon sa kalsada, nakapupos ka. Tatama talaga eh. Pero nakakatagal pagod. Ay, joke lang. Yung mga babae na ito. Kakay na lima, hindi ba inahuli? Ha? Kakay na lima, hindi ba? Bawal. Bawal yun. Hindi, bakit da? Magpapatid ng mga ayaw. Depende yun eh. Kasunadahan lang yan eh. Pag nakasunadahan ka. Impitado lang kasi isang nangyayari kasi sa amin, hindi namin naman ako sa mga TBS ba dyan. Yung babae, gusto nila sa kami. Ng driver. Ganito lang, bawal niyo yung poging driver. Kaya kung Paano pagkatabi. mo makakapaghanap buhay niyan? Sa amin sila sa totoo, mas gusto pa nilang sumasakay sa tagliran ng driver. Yung lalo sa TBS, Badya, yung gusto sa tagliran, hindi naman natin maalis yun eh, di ba? Gusto pa nila mas maginawa raw doon. Okay po, naintindihan po natin yan. Pero yung po sinasabi, hanggat maaari. Kasi, siyempre, hindi mawawala sa atin pagka katabi natin ng pasahirong babae, yung isipin ba, di ba? Hindi nga natin sinasadya, nagkakataon. Hanggat maaari po, yung po ang sabi, hanggat maaari. Isa lang video doon. Tuwing tatama ka, sorry. Okay po, may tanong ka. Sige po, ata ko po.